sarili mo, why? Amen? Matagal ka nang tinatakot ng kaaway. Matagal nang mga boses sa buhay mo ay gusto kang ihinto. Pero right now, you have the authority sa pangalan ng Panginoong Yesus. Taas natin ating mga kamay. Sabay-sabay natin sabihin, Lord, you have given me the authority to trample all snakes and scorpion, and no weapons of the enemy shall prosper against me. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Come on, punihin natin si Lord. So speak God's word boldly. Hindi mo mapapatahimik ang kalaban sa pananahimik mo, kundi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nang hinarap ni Satanas ang Panginoong Yesus para siya ituksuhin sa Matthew chapter 4 verse 4, anong sabi ng Panginoong Yesus? It is written, nasusulat. The word is your weapon, not just your wisdom. It is your sword, not just your story. Every lie must be countered with truth, declared with boldness. Kaya declare it boldly right now. Sige tayo lahat ay tumayo. Sabay-sabay natin sasabihin, Devil! Huwag ka tumingin sa katabi mo, hindi yan yun. Sabi mo, Devil! Devil! It is written! I am more than conqueror. I am free. I am forgiven. And I am favored. Come on, purihin na natin si Lord. Maging maingay ang pagpupulong nila kaysa sa boses ng kaaway. Maging mas maingay ang iyong pagsamba kay Lord kaysa sa ginagawa ng kaaway. Nagpapapansin siya sa'yo, pero huwag mo siyang pansinin. Kaya sabi mo ulit, tahimik. Kaaway, wala kang magagawa sa akin sapagkat nasusulat. Ako ay higit pa sa mananagumpay. Alam mo, nagdamdawa ko, higit na mananagumpay. Parang si Manny Pacquiao, nakipagsunbukan, pero ang umaani ng blessing, si Jinky Pacquiao. Hindi naman siya humarap noon sa kalaban, hindi umakyat sa ring, pero ang blessing natin Jinky Pacquiao. Hindi ka humarap sa labanan, mga kapatid. Ang Panginoong Yesus ang lumaban sa'yo. Kaya you are more than conqueror. Sapagkat ang tagumpay ng Panginoong Yesus ay ibinigay sa'yo. Kaya hindi ka talunan. Listen to me. Listen to me. Hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Higit ka pa sa mananagumpay. Hallelujah. Shanda mamamamahanda. So that's why, church, you have to renew your mind. Nandiyan ang labanan. Hawakan natin ating malalapad na noo. Nandyan ang labanan. You have to renew your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Renew your mind. The battle is just around you. It is within you. Renewing your mind is not a one-time experience. It's a daily discipline. Disiplinahin mo ang iyong isip sa mga salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa akin? Hindi yung boses ng takot ng kaaway. Amen ba? May naiintindihan ba kayo ngayon? Kasi yung mga nandito, parang iba yung religion din yan eh. Amen. Patahimikin ang boses na yan. Paano? Renew mind. Your mind is either being programmed by heaven or hell. Anong nakaprograma dyan? Langit o impyerno? Langit o impyerno? Diyos ba o kaaway? What you feel grows. What you start dies. Kaya sabay-sabay i-declare ko, taso yung kamay. Sabay-sabay sabihin, Lord, change the way I think. Align my thoughts with your thoughts. I choose to meditate on your promises, not my problem. Huwag mong i-meditate yung problema mo. The more na i-meditate mo yan, sabi